Magandang araw sa lahat. Ito ang aking pag-uulat tungkol sa paksang komunikasyon sa akademikong Pilipino. Ang una nating tatalakayin kung ano nga ba ang wika. Webster Bernales et al. 2011, ang wika ay isang sistema ng pagpapalitan ng mga ideya o kaisipan sa pagitan ng dalawa o higit pang tao sa parehong verbal o di-verbal. Kung wala ang wika ay wala mangyayari sa komunikasyon sapagkat kailangan ng pagsamahin ang dalawa upang maging epektibo ang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Archibald Hill Tumangan et al. 2000, ang wika ay ang pangunahin at sistematikong paraan ng simbolikong gawain pantao. Binubuo ng mga tunog at isinasaayos na siyang lumilikha ng isang komplikadong instruktura. Mayroong kahulugang articularyor at kontrolado ng lipunan sa mga simbolong ito. Henry Gleason Tumangan 2000, ang wika ay complex na kinalakihang pang maaayon sa sistema at binibigkas ng mga tunog. Kailangan isaayos at piliin ng paraang arbitraryo na ginagamit ng mga tao ng kabilang ng isang pagkat na may parehong kultura. Ang wika ay esensyal at may malawak na katangian na siyang bibigyang pansin sa mga talakayang. Ang wika ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang isang lipunan. Ito ay nagsisilbing pangunahing kasangkapan sa pagkikipagtalastasan, pagpapahayag ng damdamin at pagpapalitan ng kaalaman sa pagitan ng mga tao. Sa pamamagitan ng wika, na ipapasa natin mula henerasyon hanggang henerasyon ang ating mga tradisyon, paniniwala at kaalaman. Mahalaga rin ang wikang pagbuo ng ugnayan sa iba't ibang grupo ng tao, maging sa loob ng isang bansa o may pandaigdigang antas. Bukod sa pagiging kasangkapan sa komunikasyon, ang wika ay may malaking papel sa edukasyon, agham, sining at iba pang larangan ng kaalaman. Ito ay nagiging daan upang mas maintindihan ng mga mag-aaral ang kanilang mga aralin at maipahayag nila ang kanilang mga saloobin at opinyon. Sa larangan naman ng agham at teknolohiya, ang wika ay magiging tulay upang maibahagi ng mga bagong tuklas at imbensyon sa mga maraming tao. Gayon din ang wika ay buhay at patuloy na nagbabagong kasaysayan sa pag-unlad ng lipunan. Bawat henerasyon ay maaring madagdagan ng bagong salita at baguhin ng kahulugan ng ilang terminong batay sa pangangailangan ng panahon. Sa kabilang nito, mahalaga pa rin na manatili ang pangangalagaan ang ating katutubong wika, lalo na ang wikang Pilipino. Bilang bahagi ng ating pambansang ating natutubong wika, lalo na sa wikang Pilipino. Bilang bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan, sa pamamagitan ng patuloy na paggamit at pagpapahalaga ng ating wika, na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa ating kultura at bansa. Katangian ng wika. Unang katangian ng wika ay pagkakaroon ng masistemang balangkas. Anumang wika sa mundo ay may nakaayos na sistematiko
na may sinusunod na tiyak na pattern. Lahat ng wika ay nakaayon sa balangkasang ito dahil pundasyon ng lahat ng wikang tunog. Ang pangalawang katangian ng wika ay sinasalitang tunog. Ang lahat ba ng tunog ay wika? Hindi tama, sapagkat hindi lahat ng tunog ay wika dahil hindi lahat ng tunog ay may makabuluhang kahulugan. Ang proseso ay nagsisimula sa hangin na nangangailangan ng baga o pinanggalingan ng lakas o enerhiya at ito'y dadaan sa numapal sa mga bagay na tinatawag na nabangbagtin tinig. Mula rito ang hangin ay nagiging tunog na nakakalikha ng artikulador. Pagkatapos nito, ang tunog ay ni modifying senador bibig at ilong na siyang nagiging nakabuluhan sa kabuluhang tunog. Ito ay mga salita o pahayag na ating binubuklas. Ang pangatlong katangian ng wika ay pinipilit at isinasaayos. Tuwing tayo ay makipag-usap at makikipagtalastasan, pinipili at isinaayos natin ang pagiging wikang ginagamit. Hindi pwedeng ipagpilitan ng wika na hindi naman nauunawaan ng ating kausap at hindi rin maaaring ipagpilitan ating kausap ng wika na hindi natin naiintindihan. Dapat pinipili ang salitang ginagamit upang matiyak ang pagiging sensitibo, kultura, edad, kasarian at lahi. Ang pang-apat na katangian ng wika, ang wika ay arbitraryo. Ang bawat isa ay may sariling pagkakakilanlan at gayon din ang wika. Ginagamit tayo ng isang wika na ating pinagkasunduang gamitin dahil ito tayo nagkakaintindihan. Sapagkat ang estilo ng ating wika ay walang sinuman ang makakaangkin maliban na lamang kung ang isang individual ay gustong manirahan sa lugar ng iyong kinabibilangan. Ang panlimang katangian ng wika ay ginagamit. Kailangan nating gamitin ang wika upang manatiling itong buhay. Ito ay aktibong paggagamit sa komunikasyon sa iba't ibang larangan. Ang pang-anim na katangian ng wika ay nakabatay sa kultura. Nakaangkla ang wika sa kultura. Sinasalamin ng wika ang yaman at kultura sa pamamagitan ng mga tiyak na salitang natatangi lamang sa lahi. Ang pampitong katangian ng wika ay nagbabago. Ang wika ay dinamiko at di maaaring tanggihan ang mga pagbabago. Ang pagbabago ng mundo ay nagbabago rin ang wika. Habang patuloy na ginagamit ang wika, umuunlad ang leksikografiya nito. Ang mga katangian ng wika ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng kaalamang pangpabalagkas ng kaugnayan ng pagitan ng mga tao sa pamamagitan ng kultura ng isang bansa. Dahil ang wika ay nagbibigay kahulugan sa mga salitang batay sa pagkasunod-sunod na gamit ng isang lipunan. Ang katangian ng wika ay nagpapakita ng kahalagan nito sa ating buhay.
Ito ang nag-uugnay sa atin sa ibang tao. Nagbibigay daan sa atin pagkatuto at nagpamatili sa ating kultura. Kung walang wika, magiging mahirap ang pagpapalitan ng kaalaman, ang pagpapahayag ng damdamin, at ang pagpapanitili ng ating pagkakakilanlan bilang isang lahi. Kaya naman, mahalagang pahalagahan, pagyamanin at gamitin ang wika ng tama upang mapanatili ang ating ugnayan sa isa't isa at mapanatili ang yaman ng ating kultura at kasaysayan. Tutungo naman tayo sa balangkas ng wika, ponema, makahulugan ng tunog, pinakamaliit na unit ng tunog. Ponolohiya, nagkaagham na pag-aaral ng pinakamaliit na unit ng tunog o ponema. Morpema, pinagsama-samang ponema, maliit na unit ng salita na sa anyong salitang ugat o panlapi o morpemang ponema. Katulad ng pormema na A na sa wikang Pilipino ay maaring kumatawan sa kasariang pambabae. Morpolohiya, nagkaagham sa pag-aaral ng mga morpema, nakabubuo tayo ng mga pangungusap sapagkat pinag-ugnay natin ang mga salita. Syntaxis, pagkaroon ng pag-aaral ng pangungusap. Sanbitla or syntaxis, pinaikling saglit na sambit lamang. Halimbawa, aray, lindol, magandang araw. Diskurso, kapag nagpalitan ng mga pahayag ang dalawa o higit pang individual. Ang wika ay isang mahalagang kasangkapan sa komunikasyon at ang balangkas nito ay nagsisilbing pundasyon ng maayos na epektibong pagpapahayag ng ating mga ideya, saloobin at damdamin. Ang balangkas ng wika ay tumutulong sa istruktura at pagkaayos ng bahagi nito, kabilang ang tamang paggamit ng salita, pangungusap at talata. Sa pamamagitan ng malinaw na balangkas, nagiging mas madaling maunawaan ang isang mensahe at maiiwasan ang hindi pagkakaintindihan at pagkakaroon ng maayos na balangkas ay mahalaga hindi lamang sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan, kundi pati na rin sa larangan ng edukasyon, pananaliksik at iba pang anyo ng pagsulat at pagsasalita. Sa larangan ng edukasyon, ang balangkas ng wika ay may malaking papel sa pagpapalaganap ng kaalaman sa pamamagitan ng tamang gramatiko, instruktura ng pangungusap. Nagiging mas epektibo ang pagtuturo at pagkatuto. Ang mga mag-aaral ay mas madaling makaunawa sa kanilang mga aralin kung maaayos ang pagpepresenta ng impormasyon sa pamamagitan ng wika. Halimbawa, sa pagsulat ng sanaysay o ulat, sa paggamit ng tamang balangkas ay tumutulong upang maipahayag ang ideya sa isang organisadong o lohikal na paraan. Kung walang maayos na balangkas, maaring magdulot ng daloy ng impormasyon kaya mahirap ang tagapakinig o mambabasa na maintindihan ang nais iparating ng isang tao. Mas malawak na perspektibo ang balangkas ng wika ay may malaking epekto sa pakikipag-ugnayan ng isang tao sa kanyang kapwa. Sa pang-araw-araw na komunikasyon, nagagamit ito upang maipadama ang tunay na emosyon at atensyon ng isang mensahe. Halimbawa, usap sa pamilya, kaibigan o kasamahan sa trabaho. Mahalaga ang tamang pagkaayos ng pangungusap
upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang maling gamit ng balangkas ng wika ay maaring magdulot ng pagkalito at posibleng hindi magkasunod na pagitan ng mga tao. Dahil dito, magiging mahalaga ang pag-aaral at pagsasanay sa tamang paggamit ng wika upang maging mas epektibo ang pakikipagkomunikasyon. Bukod dito, ang balangkas ng wika ay mahalaga rin na larangan sa pananaliksik at agham sa mga akademikong sulatin at siyentipikong pag-aaral. Ang maayos na balangkas ng wika ay tumutulong upang maging malinaw at detalyadong paglalahad ng impormasyon sa pamamagitan nito. Mas nagiging madali para sa iba pang mananaliksik o mambabasa na unawain o suriin ang isang mag-aaral. Ang kawalan ng maayos na balangkas ay maaring magresulta ng maling interpretasyon ng datos na maaring makaapekto sa resulta ng pananaliksik. Kaya naman, ang tamang paggamit ng balangkas ng wika ay isang mahalagang kasaysayan na dapat taglayin ng bawat isa, lalo na sa larangan ng edukasyon at profesional na gawain. Sa kabuuan, ang balangkas ng wika ay isang pundasyon na malinaw na epektibong komunikasyon. Ito ay may malaking kahalagahan sa edukasyon, pag-aaral ng ugnayan ng pananaliksik at pampanatili ng ating kultura. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng balangkas ng wika at manatili ng ating kultura. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng balangkas ng wika, mas magiging maayos at organisado ang paggaling sa maunawaan ng ating pagpapahayag. Kaya't magiging mas epektibo ang ating pakikipagtalastasan sa ibang tao. Dahil dito, mahalagang pag-aaral at pahalagahan ang tamang balangkas ng wika upang mapanatili ang bisa at kahalagahan nito sa ating buhay. Kahalagahan ng wika. Instrument o komunikasyon, pag-iingat at nagpapalaganap ng kaalaman, nagbubuklod ng bansa, lumilinang ng maikling pag-iisip. Antas ng wika, formal, salita, maayos, nananakab, alangkas, madalas ginagamit sa mga formal na diskurso at tanggap ng mas nakakarami. Pambansa, karaniwang ginagamit sa mga author sa mga akdang kanilang sinusulat at sa mga pambalarila ng babasahin para sa paaralan at pamahalaan. Tinuturi sa mga paaralan dahil madali at madalas itong ginagamit lalo na sa formal na talakayan. Halimbawa, wika, sayaw, anak at tahanan. Halimbawa, ina, baliw, magnanakaw, kasintahan. Pampanitikan, panretorika, pinakamataas na uri ng salita na kadalasang ginagamit sa mga malikhaing sulat kagaya ng tula, nobela, maikling kwento at iba pa. Salitang may malalim na kahulugan, matalinghagang matutukoy sa masining. Halimbawa, may krus sa dibdib, amoy bawang, nasa katanghalian ng buhay. Halimbawa, ilaw ng tahanan, nasisiraan ng bait, nalikutang kamay, kalaguyo. Informal, bukang bibig ng kakaramihan. Dito'y ginagamit sa araw-araw na ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Laliwiganin, dialectal ng mga bokabularyong nitong dahil ito'y ginagamit ng isang tiyak na lungsod o lalawigan lamang. Colloquial,
pangkaraniwang na ginagamit sa pang-araw-araw, lalong-lalo na sa mga impormal na nagkakataon at nagkakaroon minsan ng pagpapaikli ng isa o higit pang mga salita. Halimbawa, kailan, kailan, meron, mayroon, sayo, sa iyo. Balbal, slang, nagsimula sa mga grupo na nakabuo ng sariling code. Ito ay pinakamababa sa lahat ng antas sapagkat meron mga ekspertong nagmumungkahi na mas mababaan ang antas at ito ang bulgar. Halimbawa, pangmumura at pangbibitaw ng salitang kabastusan. Ang wika ay isang mahalagang kasangkapan sa komunikasyon na ginagamit sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ito ay may iba't ibang antas na nagpapakita ng paraan sa paggamit nito depende sa sitwasyon, taong kinakausap at layunin ng pag-uusap. Ang mga antas ng wika ay mahalaga dahil ito ay gumagabay sa atin upang gumamit ng tamang paraan sa pagpapahayag ng iba't ibang pagkakataon. Ang kakayahang maunawaan at paggamitin ang tamang antas ng wika ay nagbibigay ng malinaw na epektibong komunikasyon, nagpapalakas ng ugnayan sa pamagitan ng tao, at nagtataguyod ng respeto at pagkakaunawaan sa lipunan. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit mahalaga ang antas ng wika ay ang papel nito na maayos ang komunikasyon. Ang paggamit ng angkop na antas ng wika ay nagkakatulong upang maintindihan natin ng maayos ang ating mensahe sa iba. Halimbawa, ang formal na pagkakataon tulad ng opisyal na pagpupulong sa pananaliksik at pagsulat ng akademikong sulatin. Ginagamit ang pamatikan at formal na wika upang mapanatili ang mataas na antas at kalakayan. Ang ganitong uri ng wika ay may tamang balarila at hindi gumamit ng informal na salita, kaya't nagiging malinaw at makagalang-galang ang pagpapahayag ng impormasyon. Sa kabilang banda, sa pag-aaral ng pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan, kasamahan, madalas ginagamit ang di-formal na wika, tulad ng kolokyal at balbal. Ang gatintong antas ng wika ay nakapapakita ng magiging malapit at komportable na kausap. Halimbawa, sa mga kabataan, madalas nilang gumamit ng balbal na wika o tinatawag na ding slang upang ipahayag ang kanilang saloobin sa isang mas mababagong, madaling paraan. Bagamat ang ganitong antas ng wika ay isang ginagamit na formal na pagkakataon, ito ay may mahalagang papel sa pagpapakita ng kultura o identidad ng isang grupo ng tao. Sa tamang paggamit ng antas ng wika ay mahalaga rin ang pagtataguyod ng respeto sa ibang larangan ng lipunan. Halimbawa, sa pagkikipag-usap sa makakatanda, guro, o mga taong may antas na posisyon. May angkop na gumamit ng formal na pampanitikan ng wika upang maipakita ang paggalang. Sa kabaligtaran, sa pakikipag-usap ng mga kapantay o kaibigan, maaring gumamit mas informal na wika upang magkaroon ng mas malapit na ugnayan. Kung hindi wasto ang paggamit ng antas ng wika, maaring magdulot ito ng hindi pagkakaintindihan sa pagkaroon ng maling impresyon o kausap. Mahalaga rin ang antas ng wika sa larangan ng edukasyon o prosperisyon sa paaralan. Itinuturi sa pag-aaral kung kailan o paano paggamit ang wika sa iba't ibang antas ng wika upang magkaroon ng epektibong pakikipagtalastasan. Bukod sa komunikasyon o profesionalismo,
Ang antas ng wika ay mahalagang pagpapanatili ng kultura o tradisyon sa isang bansa. Ang wika ay nagbabago at umuunlad kasabay sa panahon, kaya't nagkakaroon ng iba't ibang antas batay sa paggamit ng mga tao. Halimbawa, pampanitikan na wika o ginagamit na pampanitikan. Ano-ano ang mga tungkulin ng wika? Isang proseso ng pagpapalikha ng impormasyon na madalas na ginagamit sa pamamagitan ng mga karaniwang sistema ng mga simbolo ang komunikasyon. Ang araling komunikasyon, ang disiplinang pang-akademya kung saan pinag-aaralan at pakikipagtalastasan. Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng mga pangungusap. Madaling maunawaan ang pangungusap kahit gaano pa kahaba o ano man ang anyo nito. Malinaw ito kaya madaling maintindihan ng bumabasa o nakikinig ang kahulugan nito. Pagpapaliwanag o pagpapaunawa ang tawag sa gawaing pangkaisipan upang matugunan ang pakikipag-ugnayan, ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o senyales ng kamay, maaring kasabayan ng tao nakikipag-ugnayan o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng tao makikipag-ugnayan. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng 2 o 3 o higit pang bilang ng mga pangapagsalita o tagapaglahad ng hindi makapagsalita o ng kasensyas mula sa pinamumula ng wika. Pagsasalitang ang tawag sa isang paraan ng pagkatuto. Nagpapaliwanag ang usapan tungkol sa isang paksa sa pagsasaulo ng mga bagay. Sa pamamagitan ng salitan na kapag pagpalit tayo ng mga kuro-kuro. Kalipunan ito ay simbolo, tunog at mga kaugnayan ng batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsusulat. Isa rin itong likas na nakakatuon sa pamamaraan ng paglalahad o paghahatid ng kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang malikhain na tunog, at makabuo din ito sa mga sagisag na paraan binibigkas. Sa pamamagitan nito, nakakaugnay, nakakaunawa at nakakaisip ang mga kaanib ng isang pultong ng mga tao. Iba't ibang tungkulin ng wika Pilipino ayon sa eksaktong kahulugan. Una, interaksyonal. Nagpatumatili ng relasyong sosyal. Halimbawa, salitang pangangamusta, pagsulat ng liham, pangkaibigan. Pangalawa, instrumental. Tumutugon sa mga pangangailangan, halimbawa, pasalita, pag-uutos, panulat, liham, pang-apply. Pangatlo, regulatory, kumukontrol, hinagabay sa kilos o asal sa iba, halimbawa, pasalita, pagbibigay ng direksyon, pasulat, panuto. B. Personal, nagpapahayag
ng sariling damdamin o opinyon. Halimbawa, pasalita, formal o di formal na talakayang, pasulat, liham sa patnugot. Panglima, imahinasyon. Pagpapahayag ng imahinasyon sa maikling paraan. Halimbawa, pasulat, malikhaing pagsasabuhay, pampamaraan. Pasulat, mga akdang pampanitikam. Ika-6, heuristic, naghahanap ng mga impormasyon o datos. Halimbawa, salita, nagtatanong, pasulat, survey. Pang-7, informative, nagbibigay ng mga impormasyon. Halimbawa, pasalita, pag-uulat, pasulat, balita sa pahayagan. Ang wika ay isang pinakamahalagang instrumento ng komunikasyon na ginagamit ng tao upang maipahayag ang kanyang saloobin, kaisipan at damdamin. Isa sa mahalagang aspeto ng wika ang may mga tungkulin nito na tumutukoy sa iba't ibang gamit ng layunin ng wika sa lipunan. Ang mga tungkulin ng wika ay may malaking kahalagahan sa pang-araw-araw na buhay, edukasyon, kultura at ugnayan ng bawat isa sa komunidad. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng mga tungkulin ng wika, nagiging mas malinaw at epektibo ang ating komunidad. Kaya't nagkaroon ng mas maayos na interaksyon sa lipunan. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng wika ay interaksyonal, kung saan ginagamit ito upang mapanatili at mapalakas ang relasyon ng kanyang kapwa. Sa pamamagitan ng wika, maipapahayag natin ang ating damdamin sa pamilya, kaibigan at iba pang tao sa paligid natin. Halimbawa, ang simpleng pagbati at pagpapakita ng pag-aalala at makikisalamuha sa iba at napakita ng kahalagan o interaksyon tungkol sa wika sa ating araw-araw na buhay. Sa pamamagitan nito, nagpapalakas natin ang ating relasyon sa iba at napanatili ang pagkakaisa sa isang grupo sa pamayanan. Ang wika ay may mahalagang instrumento at tungkulin kung saan ginagamit natin. Ang wika ay higit pa sa isang simpleng sistema ng pagpapalitan ng ideya. Ito ang pangunahing tagapagdala ng kaalaman, kultura at identidad ng isang bansa. Sa kontekstong pag-akademiko,